Diba? Dear Charo setup. Okay. Start na tayo. Hi everyone and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our third day and our last full day here in Vienna, Austria. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Please do follow us on our social media accounts. It's John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook page. Ayan, nakatulog na ako ng mahimbing kagabi mula alas 6 ng gabi. At nagising na lang ako ng mga bandang before 7 o'clock. So literally, wala akong napuntahan sa gabi dahil aside sa nalibot naman na natin siya, ay wala. Pagod na talaga. Pagod na rin yung katawan ko mula doon sa mga unang puyat dahil galing din tayong shifts. Pero anyhow, marami na tayong upload na vlogs and definitely this will be the last part ng ating two country na pinuntahan for this February. And hopefully marami kayong nakita and na-feel nyo rin na parang nandito kayo sa mga area na binisita natin. So our plan for today, breakfast tayo. Ipapakita ko sa inyo yung breakfast area. Hopefully walang sumita sa atin. And secondly, if ever na makakuha tayo ng slot for catacombs, papasok tayo sa catacombs ng St. Stephen's Cathedral. So yun na lang yung plan natin. Then afterwards, papunta na rin tayo ng airport around 2 o'clock in the afternoon dahil ang flight natin ay 5 o'clock pabalik ng London. So kakain na muna tayo and then titingnan natin kung nagpalit ba yung variety ng food choices nila or hindi. And then isasama ko kayo and hopefully, fingers crossed, merong tour ng umaga sa catacomb para makalibot tayo. So baba na muna tayo and let's bid our farewell to our Hilton Hotel. Yeah, we stayed sa Hilton Hotel for this trip since Prague and dito sa Vienna dahil nagkaroon tayo ng discount. If you guys want to check in sa mga areas ng Prague and Vienna, comment down nyo lang. I'm very much willing to help you find out yung mga okay na spaces and okay na hotels. So, yun lang muna. Baba na muna tayo and let's enjoy our breakfast. Ayan, nandito na tayo sa breakfast area and ayan yung mga variety ng food. Meron sila ditong donuts, sa kabila muffin, ano ba to? Macaroons ata to. Donut din yung isa. Titikman natin to ngayon. Kailangan natin makatikim. And then may mga breads sila dyan. Baba lang muna natin. Para hindi makita si ate. Na alam kong bawal. Meron sila ditong boiled scrambled egg. Same sausage. Iba-ibang sausage to. Pero try natin lahat ngayon. Ito ang favorite natin, mushroom. Wala sila ditong hash brown, so potato at tawag dito, baked potato, grilled tomato, English beans, and pancakes. Ayan, magpa-pancake ulit tayo. Then salad. Tsaka dito tingnan nyo guys, oh, nakaganito yung mga mustards. Ketchup. Diba? Sayang sa glass. Pero yun ang trip nila. Morning. And then, cheese. Ayan, mga cheese. Fruits. And ang kanilang cold food. So, ayan yung mga cold food nila. So, yun lang naman ang choices ng food. Madami na yan for breakfast. So, kuha na muna tayo ng ating pagkain. Ito si Ate Pilipina to. Sure ako. Okay, cut ko muna. And then ito, may Austrian section pala sila. Ito
Ito yung Austrian section nila. Ito ay dried lamb compote. Ayan, dried lamb compote. Tikman natin, gusto nyo? Try natin siya, sige. And then, Austrian ito. Ito rin yung nandun sa option. So, ito ay, for sure ito na yung Vienna sausage. Ayan, nakatikim naman tayong Vienna sausage, tsaka ayun. Try mo ngayon, kuha ka konti. Para matry natin. Tapos na tayo mag-breakfast and nakapag-check out na tayo. Medyo gloomy today, but it's still nice. Kasi yung feels niya parang medyo pa Christmas. Lalo na siguro pag may Christmas lights to. I wish to go back here during Christmas season. Kasi parang mas maganda siya pag Christmas, no? Babalikan natin to one of those few years. Or baka ibang plano ni Lord. Makabalik tayo agad dito this year. Hindi natin alam. Even Prague, yeah. Kabalik-balik naman talaga yung dalawang country na to. Now, pupunta tayo ng St. Stephen's Cathedral para makita kung available yung catacomb na tour. Kasi dito guys, kailangan by time. Yung yesterday, kung hindi nyo pa napapanood, puntahan nyo yung vlog natin doon on where nag-try tayo pumunta pero may misa kasi. Tong area pa lang to, ito na pala ang Stud Park. So isa to sa mga nasa list natin. Pero since na araw-araw na namin siya dinadaanan, so naging common na siya. Tsaka alam nyo, ang hirap na kami kung anong flag ang ilalagay namin. Kasi ito, tingnan nyo, oh, mukhang kumot. O, diba? Yung feels talaga ng yung feels talaga ng Vienna ay kakaiba. Ngayon guys, mas malamig compared for the last few days. Buti nagdoble-doble pa din kami. Pero yung isa nagsisisi kasi on the time na nagsuot siya ng 3 layer, tsaka naman maaraw. Ngayon naman pauwi kami at doble lang yung layer niya. Tsaka naman lumamig na naman. So maglalakad lang tayo. Walking distance lang dito yung yung St. Stephen's. So if gusto nyo rin, mag-Hilton kayo. Pero may mga iba pang area na pwede nyong libutin. So ima-maximize natin yung time. Basta kailangan 1 o'clock, pabalik na tayo ng Hilton para kuhanin yung gamit. And then kailangan na nating bumiyahe papunta ng airport. Kasi since weak ang ating passport, hindi pa tayo British citizen, ay kailangan pa natin magpa-visa check. Kailangan pa namin ipakita yung residence permit namin. Na-refund na? So, na-refund na. Mabilis ang Kaya if I were you guys, for those people who are staying or living in the Philippines, magdala kayo ng card na pwede ilagay sa Apple Pay. Yung Apple Pay ready. Kasi, mas mabilis ma-release yung deposit compared sa bangko na yung mga regular banks ng Pilipinas na 1 to 2 weeks before ma-refund. Kasi sa amin, automatic. May city tax, laging may city tax, guys. Expect nyo yan dito sa buong Europe, laging may city tax. Kasi since 2 days tayo nagstay dito. So, siguro mga 4 each. Kung papatak yun, 7, 14, 28. 280 pesos per person for 2 days. Yan. Ito ulit yung nilakaran natin ng first day. Mas lively na siya ngayon, pero mas maginaw. Then mamaya, tuturo ko naman sa inyo parang bumili ng City Airport transfer na train or City Airport train. Kasi pag regular, pwede namang regular lang, pero mas matagal yung biyahe, maabutin ka ng ilang oras. Pero kapag nag-City Airport transfer ka, 22 minutes lang nasa airport ka na.
Pilipino pa rin tayo guys. So, dito kasi ubra naman na 1 oras eh. Na bago ka mag-fly. Kahit 1 hour before nung boarding time nyo, pwede kang dumating. Kasi wala naman masyado, lalo na kung backpack ka lang, backpack traveler ka lang. Pero since if yung mga manonood ay galing Philippines, syempre may mga maleta kayo for OOTD. Pero if ever na galing naman ng UK, yan, kaya na natin yan ng backpack lang. Kasi tayo naman ang priority na natin ay mainitan, hindi na maporma. Masarap ang beer nila. Yan, masarap ang beer dito. Pero hindi tayo naglasing maigi kasi tulog na nga tayo ng 6 PM kagabi, diba? O siya. Sa ano? Sa Prague. Dito, hindi man tayo nag-club dito eh. Hindi man tayo nag-pub. Tingnan yung mga products nila. Na-try natin yan, yung mga chocolates nila. Diba? Na-try natin yung chocolate nila nung... Kailan yun? Anong vlog yun? First day. May part... Ewan ko kung anong part na ng vlog yun. Hindi, Monday kahapon lang. Kasi sarado naman yun ng Sunday eh. Ewan, basta panoorin nyo sa vlog. Sunday, yun yung naka-white ako. Okay. O yun. Basta panoorin nyo siya. Andyan lang yun. Tinry namin yung Dubai chocolate version nila. Na hindi naman namin makumpara kasi hindi man namin na-try yung sa Dubai mismo. Pero since hindi ako fan, hindi talaga ako mahilig sa tsokolate. Yun lang yung sigurado ako. Naumay ako. Masyado akong naumay. Anyway, umabot na pala to ng 6 minutes yung kakadaldal natin ng ganito. Mamaya na lang tayo magkita-kita kapag ano na, nandun na tayo kapag balitaan ko kayo sa catacomb. Nandito na tayo ulit sa St. Stephen's. Ito yung likuran guys ng katedral. Diba? Grabe. Ano kayang itsura? Kasi dito nalalakihan na kami eh. Tsaka kita nyo yung taas. Yung tiles na yan, oh. Colored tiles yung ano niya, yung pinaka roof. Sobrang ganda, sobrang ano. Nakamangha yung design. Kasi parang pinag-isipan nila maigi. May mga ganitong simbahan ba sa Pilipinas? Wala na, no? Kasi usually, ano na eh, modern na eh. Yung mga sa Cebu na lang. Actually, yung sa Cebu, ano pa rin yun eh. Yung lumang design niya, pero hindi kasing ano nito. Bricks. Kasi yung sa Kawit, ano yun, adobe yun. Di mo, grabe naman yung ano. Guys, grabe, ito lang yung ma-appreciate nyo talaga sa Europe. Kahit merong bayad pumasok sa simbahan. Ito wala tong bayad ah. Pwede ka pumasok dito. Yung mostly nung ibang church meron. Pero yun lang ang mamamangha ka. Kasi makikita mo kung saan napupunta yung donation mo. As in, nire-renovate nila. And then, yung extent nung design, keep pa din nila yun. Yan, dito na tayo kung nasan tayo kahapon. Yung yesterday vlog natin, nandito tayo. Souvenirs. Bibili pa ba tayo ng ano? Vienna? Souvenirs. Oo. Yung mamaya, bibili tayo ng souvenirs. Baka mas mahal dyan eh. So, ayan. Pasok tayo ulit. Ayan yung Vita Vien, yung cheesecake. Try nyo kung gusto nyo guys, then let me know. Hindi na ako nag-iwan ng review sa Google. Nakaawa naman sila. So, ayan. Pasok tayo ulit. Then, let's see kung meron na. Ayan, yung next tour ay 11 o'clock. So, 7 euro each. So, multiply na lang natin yan. Lalabas na lang dyan in peso and in pounds. So, tatanungin muna namin saan kami bibili ng ticket. Sa mga ngayon lang nakapunta sa channel natin,
Ayan, ito yung inside ng St. Stephen's. Meron din akong complete tour nito. Nandun sa isang vlog natin. On where mas kita yung altar, ganyan. Pero now, ang sole purpose natin dito ay yung catacombs. Kita niyo yung altar na yan. Grabe, di ba? Ang ganda. Pagbaba daw. Pagbaba. So, yung ticket, guys, ay pagbaba na. Yung guide, sa guide na daw tayo diretso magbayad. And then, cash only. So, kailangan may dala kayong euro. So, 11 o'clock yung next tour for the catacombs. So, ayun yung papasukin natin. Dito. Ayan. May pintuan. And, ayan. Diyan tayo bababa, guys. 11 minutes. Okay. Antay na lang tayo, ha. Cut ko muna. Kakatapos lang namin ng catacomb tour and hindi pwedeng mag-video and mag-photo sa loob. So, didiscussan na lang namin sa inyo. Yung nakikita nyo sa likod, dyan kami nag-exit pero sa harap kami pumasok. Bali, pagbaba mo, pagpasok mo may parang maliit na chapel. Hopefully, makita tayo ng pictures para mailagay natin dyan. And then, pagpasok mo sa dulo, pagkakaliwa mo, meron doon mga stock ng copper coffin na parang, alam niyo yung mga coffin ng Pope at saka coffin ng mga queens, ganon. Then, yung huling nilibing daw doon ay nung 2014, isang cardinal. Sa-search natin yung name niya tsaka yung picture niya. And nandun siya lang yung pinakabagong nakalibing doon. Then, pagtapos, bumaba na ba tayo nun? Oo. No, umikot lang tayo. Pag-ikot namin, yung Duke, si, ano to, name niya? Rudolph IV. Nandun sila sa pinakailalim ng main altar, parang sa Italy yung kay Saint Peter. Nandun lang sila, nakahalera lang yung buong pamilya nila, tsaka yung asawa niya na si Catherine, tsaka nakapalibot. Sana may picture akong makita sa Google, then lalagay natin. Bago, pagkakaliwa namin, nandun naman yung mga artifacts ng mga buong simbahan. And yung pinakamalaking bell clapper, yung nagpapatunog ng bell, ay nagwe-weigh ng 700 kilograms. Ganun siya kabigat. And kailangan nila ng 3 million euro every year for restoration, maintenance. So imagine niyo guys, so talagang yung binabayad mo na pupunta sa maintenance nila. So it's fine, yung donation. Tsaka ang maganda dito, hindi sila nagre-require magbayad sa loob ng simbahan eh. It's up to you how much you will donate. Then pagtapos nun, bumaba na. Nakita natin yung mga buto. Una naming nakitang mga buto yung patong-patong sila. At yung mga nakahalera. Meron dun coffin na parang bato, no? Yung huli niyang binuksang puti, ilaw. Pagkatapos, meron doon stock, as in yung stock ng mga bones. And then, meron din yung sa black. Sinabi nila na 700. Yung 700 na namatay. Yung 700 na namatay doon sa epidemic nila. Doon nila nilibing lahat. So, patong-patong sila doon. Bago... Ayun, yun lang naman. Yun yung nasa loob. Maganda siya. Din nga lang kasi bawal mag-video eh. Tsaka photo eh. Sana na nakita nyo rin. Pero yeah, respect na lang din siguro sa mga namatay. Gusto ko sana mag-sneak ng video. Kaso syempre, baka naman culturally inappropriate na talaga siya. So wag na. Discuss na lang natin. Then if ever meron silang official photos, yun yung ilalagay natin dyan. Tsaka yung last trivia kung bakit may mga patong-patong na buto. Bakit sino ang gumawa nun? Ay, ikaw. Anong sabi nila? Ayan na, sa'yo na nakatutok yung camera. Hindi, ayoko. Ikaw na. Kaya patong-patong yung mga, dun guys, yung mga bungo, yung mga worker nila dito, nung inayos nila yung mga bungo na yan, sila yung nagpatong-patong, parang dinesign na daw nila para maging mas maayos siya. Pero meron doon, may isang area doon na although lahat yun may net, hindi nyo siya pwedeng mahawakan. Parang meron siyang grills doon.
Yung isa mga nakakabaong pa. Parang yung kahoy nung pinaghigaan nila nung namatay. Andun, may mga damit pa sila. Yung tatlong yung magkakadikit-dikit sila doon. So yun, maganda siya. Puntahan nyo. Then pwede rin nyo rin akyatin yung yung mga towers if you want. Bali 27 euro siya kung aakyatin nyo lahat. Maganda tong St. Stephen. So siya, if I were you, puntahan nyo. Every hour pala siya. Then magka-cut siya ng 4:30 kasi yung 5 niya may misa na. And then if you want to rent ng mga kalesa, ganyan. Ayan. Mag-rent na kayo. Pero hindi na namin natanong kasi pag nagtanong kami, syempre sasakay kami. Babalik naman tayo dito, then itatry natin yan soon. I guess mas okay, no? Kapag Christmas, masyanahin. Babalik pa tayo dito, guys. Huwag kayong mag-alala. Sobrang, isa to sa mga country na nasa namin, top list. Wala pa rin makakatalo sa akin for me. Top 1 ko pa rin ng Switzerland. Nothing beats Switzerland so far. Then, in terms of laid-back travel, Vienna and Prague. Yan yung mga laid-back travel. Italy kasi naghahabol kami eh. Literal na, ang dami mong kailangang ikutin. Pero, happiness-wise, saan ba? Ewan ko, lahat ng travel, masaya ako eh. Basta wala ako sa UK. Kasi meaning, pag nasa UK ako, nagtatrabaho kami. Pag wala kami sa UK, nagala kami. So, yun lang naman. Kaya napapansin nyo guys, never nyo kaming nakitang lumabas na yung matagal na nasa UK. Like, pumunta kami sa ganito, pumunta kami sa ganyan. Yung Scotland lang siguro. Pero the rest, ewan, it's just my opinion. Kasi parang, ang mahal ng gagastusin mo, then, parang hindi naman worth it. For me lang kasi yung weather, yung vibes, ganon, tsaka ang gastos kasi. Not unlike dito, mura yung flight, nakatipid kami sa hotel, then lakad-lakad lang kami, then, everything here, bago sa paningin natin. Kaya maganda siyang libutin, di ba? So, yun lang. Hanap na muna tayo ng iba pang gagawin before tayo mag-fly pabalik ng UK. 11 pa lang naman. So, maaga-aga pa. Nandito na tayo sa pinaka-sad part ng travel. At ito ang pauwi ng bansa kung saan ka magstay ng as working or uwi ka ba ng Pinas. It's been a wonderful 5 days sa Prague and sa Vienna. Babalik at babalikan natin to sooner or later. At mag-explore muna tayo ng ibang countries for now. So yun, city mapper lang din yung magiging base nyo. Yung S, yun lang yung magiging problem nyo. Huwag kayo maghahanap ng letter S. Kung yung S yung gagamitin yung train. And make sure lang na masundan nyo yung mga signages kasi wala naman kayo magiging aberya. Yung pagbili ng ticket, same lang dun sa unang vlog natin, kaya hindi na rin kayo may hirapan. So, next month, may travel ulit tayo. And ito na yung isa sa mga biggest travel natin this year. So, abangan nyo yan. So, maraming salamat. Kung meron kayong mga questions, comment it down. And make sure to share our videos and mag-subscribe naman kayo. And please do follow us on our social media accounts. John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. If gusto nyo din i-follow si RM, Mr. RM Adrales on Instagram. So yun lang. Thank you so much and see you again sa ating next Europe vlog. Bye-bye! Okay. Hindi na to okay.